Hello guys, welcome again to my channel. So, ang topic natin ngayon is all about the master talent of Dark Lord's Chakra. So, ano nga ba yung mga master talents nito at bakit natin ito yung pinili natin na master talent, hindi yung bravery. Ang pinili kasi natin yung CMD. Ibig sabihin nun, mas makunat siya sa madaling salita. So CMD, isa-isahin natin ito guys, no. Una-una dyan, yung tatlong bagay na ito. Yung una, syempre itong Max SD up. So kinuha natin ito kasi kailangan natin ng SD. Lalo pag nakikipag PVP tayo, importante siya dahil yan kasi yung unang nababawas kapag tayo ay nakikipag PVP. So kapag mas mataas yung ating SD, syempre mas parang hahaba yung buhay natin. So importante siya, biruin mo ilang percent yung madadagdag din sa atin kapag pinataas natin to hanggang level 10 yon. Ito hindi natin to kinuha kasi parang immune sa mga attack or yung mga parang curse ng kalaban natin. So DL naman long range siya, so okay lang siyang hindi kuhain. Sa akin personally hindi ko siya kinuha kasi hindi naman ako natakbo sa PVP. Usually talagang harap-harapan. Pwede nyo naman siya kuhain, kaso sayang kasi yung points na pwede nyo magamit sa iba. So dito naman tayo sa Defense Orb. So ito, sooner or later kukuhain natin to kasi maganda rin itong yung option niya na bigay sa atin, no. Usually naman kapag ka DL chakra ka, naka-defense orb ka para mas makunat ka syempre. So kapag meron ka nitong orb na to, kinuha mo tong talent na to, madadagdagan by percent kasi 0.5 lang yung madadagdag dito. Pero pag nilevel up yan, parang 10% or 5% ang madadagdag sa atin. So malaking bagay yun sa atin. Biruin mo yung defense natin madadagdagan ng 5% or kung ilang percent ang pwede madagdag dyan kapag na max level natin. So mas kukunat tayo kapag nadagdagan natin siya. Pero ngayon di mo natin kinuha dahil meron tayong mas importanteng kukuhain or mas priority. Dito naman kumuha lang tayo ng isa, yung parang ito kasi parang summon. Sinasummon niya lang yung mga guildmates natin. Kapag wala tayong ka-guild, yung ka-party natin, isa-summon niya. So importante rin siya kahit papano kapag nagkakaroon ng mga bakbakan or siege war, pwede mo silang masummon. Parang ito yung katulad ng guild or team summoning flag, no? So hindi ka nabibili nito kapag meron ka na yan. So level 1 lang ang kinuha natin. Usually kasi sa server namin lagi may bakbakan, no? So kapag may nakasalubong ako, talagang pinipike ako or nasa RB ako, pinipike ako, sinasummon ko yung iba for backup. So ito, pinataas natin to at patatasin pa natin dahil importante ito, yung gear defense up. Kaparas ito ng sa BK na tumataas yung kanilang defense, yung guardian, yung katulad nung character ko dati. So the more na mas mataas yung gear mo, equipment mo, the more na mas mataas yung bigay na defense sa'yo. So kailangan, syempre yung character mo updated dun sa mga tier. Di ba every tier natin merong binibigay na defense na mataas sa atin. Kunyari yung tier 10, mas mataas syempre yung defense na binibigay sa tier 11. Yung iba kasi ginagawa, nagpo-full option sila sa tier 9 or tier 10. Kasi ang rationale nila doon, full option yung kanilang tier 9. So lalaktawan nila yung tier 10. Magrerekta sila sa tier 11. Wala namang problema doon. Okay din yun, mas makakatipid ka. Pero tayo as guardian, kung gusto mo ma-avail itong gear defense up, hindi kasi sa option ito nakabase ito doon sa given defense ng ating equipment. So the more na mas mataas yung tier number natin, the more na mas mataas yung bibigay na defense sa atin dahil dito sa option natin ng gear defense up. Kaya mapapansin nyo, halos lahat ng tier ng ating Dark Knight nun kinuha natin. One thing pa yung ating defense orb, no, sa chakra, sa DL natin. Kapag meron tayo, no, syempre papatong yun sa bigay ng gear defense up. Ibig sabihin, mas tataas yung defense natin, mas kukunat tayo. Ito naman, maganda rin to. Kukuhain din natin ito, medyo hindi muna na ngayon dahil magfo-focus tayo sa gear defense up dahil mapapakinabangan natin siya kaysa dito. Dito kasi more on PVP. The more na ikaw ay binabawasan, may chance dito by 1.2%
na mare-restore yung SD mo doon sa damage na binigay sa iyo ng iyong ka-PVP. Pero by percent pa rin siya, no? By 30% yung chance niya na mare-restore yung or mako-convert yung damage into SD. So tataas pa ito ng baka siguro 5% or 10%, depende sa level mo. So kukuhain natin ito para kapag binabawasan tayo, para siyang nagre-regen yung ating SD. No, ibig sabihin nun, mas tatagal yung buhay natin. Yung SD hindi siya part talaga ng ating initial life. Ito ay parang defense natin kapag nakikipag-PVP tayo, yung color yellow sa taas ng ating HP. So, importante siya, kaya kukuhain din natin to sooner or later. Next skill naman natin, itong Deadly Sigil. Hindi ko kayo mabigyan ng definite na sagot dito or information, pero ito ay parang madadagdagan yung damage natin, yung excellent damage, yung lucky damage natin, and yung double attack. Pero hindi ko siya talaga definitely na sure. So, baka sa susunod na mga vlog natin, ay di-discuss natin siya. Hinanap ko na rin kasi siya sa mga website, at the same time dito sa character natin. Hindi kasi natin siya makita, no? Pero kung kayo alam nyo, pwede naman kayo mag-comment sa baba para kahit paano ma-inform din ako, ma-inform din yung mga players na makapagbasa nitong ating or makakanood ng ating video. So, naktawan muna natin yan, no, dahil ayaw ko naman na mabigyan kayo ng wrong information about this. Dito naman is yung ating Dark Horse. So, ating Dark Horse, meron itong reduction, damage reduction na mabibigay sa atin. Kaya tayo makunat dahil siguro din dito sa ating Dark Horse. So, by percent pa rin siya mabibigay dito. Sabi dito, 2%, 1, 2, 3, 4, 5. Siguro by 10% ang mabibigay sa atin ng damage reduction dito. Ang laking bagay yun. Pag nakikipag-PVP ka, matatatagal yung buhay mo dahil mahina yung damage sa'yo. So, hindi lang sa PVP, kung hindi rin sa mga mobs. No? So, ibig sabihin, titigas tayo. Mas kaya natin tangkihin yung mga red boss. So, mas makapag-farm tayo na maayos. Dadagdagan natin to ng dadagdagan para kahit papano makatulong ito sa pagpapalevel, at the same time sa pagtangkin ng mga bosses, sa mga red boss natin. Yung next naman na skill, isa na namang sigil. Hindi ko na naman siya alam. Sorry guys. So, comment nyo na lang below kung ano bang ibig sabihin yan, ano bang benefit niyan sa atin pag kinuha, sa mga mas nauna sa atin, para mas ma-enlighten kaming mga naglalaro ng MU Monarch. So, maraming salamat. So, next skill, mag-proceed tayo. Lalaktawan natin yan. Itong Skyhawk mastery natin. Technically guys, yung character natin na DL Chakra ay nakadepende talaga sa damage ng ating Skyhawk. So, itong Skyhawk natin, kailangan natin itong panivelin, at merong skill dito na pwede magpataas, no, ng damage ng ating Skyhawk. So, patataasin natin siya na patataasin. Mas mataas ang alam ko ang damage ng DL Chakra Skyhawk compare doon sa DL Strength or STR na Skyhawk. Biruin mo, Skyhawk ko ang damage siya 1.6. Sa level pa lang niya na 300 plus hindi kasi siya sumabay sa level ko. So kapag napataas pa natin yan, biruin mo 2,000 yung base damage natin. So ang 20% ng 2,400, so 2,400 ang ating base damage ng ating Skyhawk. Biruin mo yung bawas natin sa PVP, ang laki, umaabot ng 20k doon sa PVP natin sa kalaban. So what more pa kaya pag napataas natin ito, baka umabot ng mas mataas pa siguro, hindi ko masabi, no. Ito naman sigil na naman. So sorry guys, hindi ko siya ma-explain. Sooner or later i-discuss natin yan na mas precise syempre and accurately, para hindi tayo makapag-spread ng wrong information about dito sa mga talent ng ating Dark Lord. Ito namang Bravery, didiscuss natin yan sa susunod na video dahil iba yan, no, magkaiba do sa CMD at the same time sa Bravery. So yun lang guys, and thank you for watching. Have a good day. Bye bye.